si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Iran nagpaula ng missiles sa Israel, mga Pinoy inalarma. Bilang ng mga naghain ng COC, matumal sa unang araw ng filing period. PBBM at VP Sara bumaba ang trust at approval rating. PNP, sinabing dapat ilipat na si Kibuloy sa BJMP. PCG, nagsagawa ng rescue operation sa Ilocos Norte, bunsod na matinding pagbaha. World Pool Champion Carlo Biado, dinomina ang 9-ball Open sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, Israel ang mga Pilipino na nasa Israel na manatiling alerto sa sakuna matapos ang pag-atake ng Iran. Ito ay kaugnay ng pagpapaulan ng Iran ng higit 200 ballistic missiles sa Israel kasunod ng pagkitil sa buhay ng mga taga-Gaza, gayon din ang mga pinuno ng Hezbollah at Hamas. Dahil dito, nagbabala ang embahada na sumunod sa alituntunin ng Home Front Command at manatili sa kanilang mga tahanan sa sandaling makarinig o makatanggap ang mga Pinoy sa Israel ng mga abiso sa kanilang mga telepono. Kasabay ng paghahain ng kona ng Partidong Bayan Muna nitong Martes, ay nagsagawa ito ng kilos protesta sa labas ng Manila Hotel bilang suporta sa kanilang nominee representatives at pagpapahayag ng kanilang mga saloobin ukol sa gobyerno. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Naghain na ng kandidatura ang Partidong Bayan Muna nitong Martes para sa unang araw ng filing ng Certificate of Nomination and Acceptance (CONA) para sa 2025 midterm elections sa Mayo. Ito ay dahil sa hangaring muling maibalik ang kanilang partido sa Kongreso. Ang paghahain ng CONA ay pinangunahan ni na former Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares, former House Deputy Minority Leader Carlos Zarate, at former Representative Ferdinand Gaite. Sa isinagawang maikling programa kung saan ito ay isa sa mga itinuring nilang paraan ng pagsuporta sa mga advokasya at layunin ng partido, kanilang isinisigaw ay ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at ang serbisyong para sa tao ay huwag umanong gawing negosyo. Sa kabilang banda, binigyang diin din nila sa kanilang panawagan at saloobin sa gobyerno ang mga isyong nauugnay kay Vice President Sara Duterte kung saan inirepresenta nila ito sa pamamagitan ng pagsakdal sa rehas ng mga gumanap bilang bise. Dagdag pa rito ay pinahayag din ni Zarate ang isa sa pinakamahalagang isinusulong ng partido. Ay ang paglaban sa korupsyon dahil ang korupsyon ay isa sa mga ugat ng tuloy-tuloy na paghihirap ng ating mamamayan, tuloy-tuloy na nasalusak ang ating bayan. Samantala, ilang sandali lamang ay inawat at pinalipat ang grupo sa kabilang bahagi ng labas ng Manila Hotel upang hindi umano makaabala sa mga kandidato. Bunsod nito ay nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng ilang miyembro at napuwersa ng kapulisan na nagpapatrolya sa lugar dahil giyit ng isang supporter na nagkakaroon umano ng ibang trato pagdating sa kanila. Tugon naman ang kinauukulan, sumusunod lamang sila sa utos ng mga nakatataas. Sa pagtatapos, naging payapa naman ang girian sa dalawang panig at sumunod na lamang ang grupo sa naturang protokol. Naging maayos at payapa rin ang naging sitwasyon para sa unang araw ng filing kung saan nakaantabay ang puwersa ng kapulisan, militar at ng ambulansya. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Itinanggi ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na siya ay tatakbo bilang senador para sa 2025 midterm elections. Yan ang ating kumpirmahin mula kay Daniza Lopez.
Mismo kay Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo na ngayon Pampanga 2nd District Representative na, nanggaling na hindi siya tatakbo muli sa Senado. Ang kumpirmasyon na ito ay mula sa kanyang opisyal Facebook post, kung saan malinaw na nakasaad doon na wala itong planong tumakbo bilang senador. Anya mananatili na lamang ito sa kanyang posisyon bilang kongresista, kung saan inanunsyo niya noong nakaraang buwan ang kanyang kandidatura para sa ikalawang termino. Paliwanag niya mas nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa probinsya ng Pampanga, gayon din ang pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan. Matatandaan na nagsilbi bilang senador si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 1992 hanggang 1995 at naluklok bilang Pangulo sa taong 2001. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Naging maayos ngunit matumal ang bilang ng mga senador at party list na naghain ng kanilang Certificates of Candidacy o COC sa unang araw pa lang ng filing period. Nasa 17 ang nagpasa ng kanilang COC sa pagkasenador, kabilang na ang mga re-electionist, habang nasa 15 party list groups naman ang nagpasa ng kanilang Certificate of Nomination, Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, walang naitalang kaguluhan sa unang araw ng COC filing batay sa kanilang nationwide monitoring. Magtatagal ang filing period hanggang sa Martes sa susunod na linggo. Sa ating ulat panahon, humina na ang bagyong Julian habang patungo sa bansang Taiwan ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Sa kabila nito, nananatili na lamang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at western portions ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan. Bagamat hindi pa opisyal na nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang lilipat si Julian sa timog kanluran ng Taiwan at timog ng mainland China ngayong linggo. Susunod sa News Force. MMDA inisyuhan ng Notice of Violation ang kontraktor na nagdulot ng abala sa kahabaan ng Espanya Boulevard. BOC nakiisa sa pagdiriwang ng Communications Month. PBBM Vice President Sara bumaba ang trust at approval rating. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Parehong bumaba ang trust at approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa latest survey ng Pulse Asia, mula 52 rating noong Hunyo, bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos sa 50. Naging 50 naman ang kanyang trust rating mula sa pagiging 53. 10 percentage points naman ang nabawa sa trust rating ni Vice President Sara, mula sa 71 ay naging 61 na lamang. 9 percentage points naman ang nabawa sa approval rating ng Vice, na mula sa 69 ay naging 60 na lamang. Kamakailan ang mababang kapulungan, ipinagdiriwang ang HREP Month 2024 na may temang We Represent. Ang buong detalye tunghayan mula sa balita ni Jade Buhoy. Opisyal na sinimulan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagdiriwang ng ika-117 anibersaryo ng House of Representatives Month 2024 sa temang We Represent noong Martes ng hapon, kung saan pinangunahan ni Secretary General Reginald Velasco ang pagbubukas ng programa at hinimok ang mga kawani na makibahagi sa mga aktibidad.
Pinuri niya ang kanilang dedikasyon at pinasalamatan sina Speaker Martin Romualdez at Representative Yeda Marie Romualdez para sa kanilang suporta. Sa kabila ng abalang sesyon, naging matagumpay ang Kongreso sa mga deliberasyon ng 2025 na pambansang budget. Ang pagdiriwang ay nagtatampok ng mga seminar, patimpalak at iba pang aktibidad para sa mga kawani. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pangungunahan ng Pilipinas ang paparating na World Marketing Forum sa Nobyembre. Ayon sa Philippine Marketing Association, layon nitong mas mapalawak ang kaalaman sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagpapaunlad ng marketing industry. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi may pagkakaila sa mga Pilipino ang pagiging malikhain. Ito ay sa larangan ng iba't ibang klase ng sining, paggawa ng mga imbensyon at kahit sa mga thesis ideas. Ngunit ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga Pilipino ay nahihirapang ipakilala o ibenta ang kanilang mga produkto sa sektor ng pagnenegosyo. Ito umano ang nais tugunan ng nalalapit na World Marketing Forum na pangungunahan ng Pilipinas. It is a profound honor to be standing before you today to announce the hosting of the Philippines to the World Marketing Forum happening this November 2024 at the Newport World Resort. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magiging host country ang Pilipinas sa nasabing prestiyosong forum. Sa temang Marketing Wars na hango sa kilalang pelikulang Star Wars, nais nitong tugunan ang pakikipagsapalaran ng business sector para makasabay sa pag-usbong ng teknolohiya sa marketing industry. Partikular na dito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pagpapabilis ng proseso ng mga negosyante. I think all of us will have to start learning how to put AI into our day-to-day, right? Into our jobs also. Using technology, we can now make cheaper products in a way. So again, AI is not ChatGPT. It is ChatGPT but very, very tip of the iceberg. Nang tanungin kung posible nga bang dumami ang walang trabaho sa bansa dahil sa AI, will it replace humans? It will, in a way, technically yung BPO natin might be hit, but it will create a new wave of AI professionals who will run the next BPO wave. Ilan lamang ito sa magiging usapan sa nasabing forum kung saan inaasahang dadalawan ito ng tinatayang 1,700 na mga delegado na kinabibilangan ng mga marketing professionals, industry leaders, pati na rin ang mga technological companies. Asahan ding lumibot umano sa forum ang mga humanoid robot na ito tulad ni Marcus, na handang sagutin ang mga katanungan ukol sa marketing na kahit umano marketing plan ay kaya nitong ibigay. Asahan din umano ang iba't ibang serye ng diskusyon mula sa iba't ibang eksperto at kilalang personalidad sa larangan ng marketing sa 2 araw na forum na ito. Ang naturang forum ay dadaluhan ng 18 bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pangunguna ni Secretary Teodoro Herbosa ay mas pinaigting ng Department of Health o DOH ang dedikasyon nito sa Universal Healthcare o UHC Act, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Cooperation sa pagitan ng United States Government sa pamamagitan ng U.S. Agency for International Development, Korean Government sa pamamagitan ng Korea International Cooperation Agency at ng Japanese Government sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency. Ayon sa kagawaran, ang trilateral partnership na ito ay layon umanong mapabuti ang mga resulta ng kalusugan sa BARM sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa epektibong pakikipagtulungan sa mga bansa mula Setyembre taong 2024 hanggang 2030 at magpapatibay sa mga pangunahing haligi ng kalusugan.
Inisyuhan ng 2 notice of violation ng MMDA ang isang kontraktor na nagsasagawa ng road repair sa may kahabaan ng Espanya Boulevard matapos makaabala at magdulot ng matinding trapiko, bunsod ng nagkalat na putik sa kalsada. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Bunsod ng idinulot na abala at matinding trapiko sa mga motorista na nagkalat na putik galing sa ilalim ng lupa na tumagas mula sa isinagawang horizontal directional drilling ng isang private contractor sa kahabaan ng Espanya Boulevard, westbound corner Cristobal Street sa lungsod ng Manila kahapon. Nag-issue ng 2 notice of violation ng MMDA sa kontraktor ng kalsada. Ang construction firm na sangkot ay ang Fiber Home Philippines Incorporated, kung saan napag-alaman ng ahensya na ito ay lumabag sa Republic Act 7924 Section 3 at MMDA Regulation No. 23-001 sa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA. Bukod sa 2 notice ay pinatawan din ito ng multang nagkakahalaga ng 100,000 piso. Matapos mabatid na ang isinagawang roadworks ay walang excavation clearance at lumagpas sa itinakdang schedule, nasaklaw ang bayolasyon sa ilalim ng 2 seksyon ng naturang batas, habang ang kakulangan sa clearance ay nagbunga sa paghahain ng naturang resolusyon. Samantala, agad namang tumugon ang mga kawani ng MMDA, DPWH at lokal na pamahalaan ng Maynila para linisin ang putik upang masolusyonan ang abala at daloy ng trapiko sa naturang kalsada. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Dapat na rin umanong ilipat si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga kapwa akusado nito sa BJMP ayon sa Philippine National Police. Sa kasalukuyan kasi, sila ay nasa kustodiya pa rin ng pulisya sa Camp Crame. Alamin ang dahilan kay Francis Riodique. Tutol ang Philippine National Police na manatili sa kanilang kustodiya sina Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Sa kasalukuyan kasi ay nakadetine sila sa custodial center sa Camp Crame. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dapat na silang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Aniya anuman ang kalagayan o estado ng mga naaresto ay nararapat na ikulong sa BJMP. Inihalimbawa nito ang sitwasyon ni dismissed Mayor Alice Guo na ngayon ay nakapiit sa Pasig City Jail Female Dormitory. Samantala, sinabi ni Fajardo na naipasa na ng PNP sa Pasig RTC ang medical evaluation na isinagawa kay Kibuloy. Ito umano ang magiging basihan kung dapat bang manatili o ilipat na ng kustodiya si Kibuloy. Bukas naman umano ang pulisya sa magiging desisyon ng korte. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pagtalima sa proklamasyon bilang 308 Series of 2023, sumusuporta ang Bureau of Customs o BOC sa selebrasyon ng Communications Month. Layunin ng BOC na magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa mga polisiya at programa nito upang mapalakas ang transparency. Hinahangad din ng ahensya na isulong ang makabuluhang talakayan sa mga isyu ng pamahalaan. Pinangunahan ng Philippine Coast Guard o PCG kamakailan ang pagtatapos ng 25th National Maritime Week na kasabay ng pagdiriwang ng 29th National Seafarers Day sa San Andres Sports Complex sa Malate. Ayon sa PCG, ang tema ngayong taon na IMO Navigating the Future Safety First kasama ng marinong Pilipino ligtas na paglalayag ay sumasalamin sa patuloy na misyon ng organisasyon sa pangangalaga hindi lamang sa kapakanan ng mga Pilipinong marino kundi pati na rin ang hinaharap ng global maritime navigation. Susunod sa News Force. DSWD patuloy ang suporta sa mga biktima ng sunog sa Tondo, Manila.
PCG nagsagawa ng rescue operation sa Ilocos Norte, bunsod ng matinding pagbaha. Kadiwa ng Pangulo umarangkada muli sa Makati. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Coast Guard District Northwestern Luzon sa pagsasagawa ng isang rescue operation sa Barangay Kabaruan, Bacara, Ilocos Norte sa gitna ng naganap na pagbaha. Tinatayang nasa 30 residente ang ligtas na dinala sa Bacara Evacuation Center para sa karagdagang suporta mula sa lokal na pamahalaan. Nagsagawa rin ng forced evacuation ng Coast Guard Response Team sa gitna ng pagbaha sa isang barangay sa La Paz, Lawag City, Ilocos Norte. Kamakailan lang si Speaker Romualdez maging ang Tingog Party List at DSWD ay namahagi ng 125 million pesos na tulong sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Julian. Tunghaya ng balita mula kay Jade Buhoy. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasama ang Tingog Party List at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng 25 million peso na halaga ng relief goods at 100 million peso na cash aid para sa mga nasalanta ng Bagyong Julian. Dito humiling sila ng 10 milyong piso kada distrito mula sa DSWD para sa 10 congressional districts na pinakaapektado. Ang tulong ay bahagi ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na layuning magbigay ng pinansyal na tulong para sa mga pamilyang apektado. Dagdag pa rito, pinuri ni Speaker Martin Romualdez ang mabilis na aksyon ng Tingog at lokal na pamahalaan upang matiyak na walang maiiwan sa pagbangon mula sa kalamidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy na nagbibigay ng suporta at tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasunugan sa Tondo, Maynila. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Sa kamakailang sunog sa barangay ng Tondo, Maynila ay siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakaagapay ng mga biktima ang kagawaran hanggang sa muling pagbangon nito mula sa sakuna. Pagtitiyak ng DSWD, handa itong magsagawa ng muling pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs matapos ang pagsusuri para tugunan ang pangangailangan ng mga nasunugan. Mayroon ding handog na Emergency Cash Transfer o ECT assistance ang kagawaran na nagkakahalagang 10,140 pesos bawat benepisyaryo. Isinagawa ang payout activity sa Vicente Lim Elementary School kung saan naroon din ang presensya ni Manila Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo Nieto at Councilor Marjun Isidro. Matatandaan na ang ECT ay programa ng DSWD na layong bigyan ng karagdagang tulong pinansyal ang mga apektadong pamilya mula sa sakuna para makarecover at makabalik sa dati nitong pamumuhay. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na isinagawa ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Makati bilang suporta sa mga lokal na magsasaka. Nagkakahalaga ng 29 na piso lamang ang presyo ng bigas kada kilo para sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizen, PWD at solo parent na card holder at 45 piso naman para sa mga walang ID. Nakatakda naman ang susunod na bazaar sa buwan ng Nobyembre, ika-29 nitong taon. Itinanghal bilang kampiyon ng World Pool Billiard Association
Ho Chi Minh 9-ball open ang Filipino pool player na si Carlo Biado matapos pagharian ang kompetisyon sa Vietnam. Tinalo ni Biado ang defending champion na si Mario He ng Austria matapos matagumpay na masipat ng Filipino striker ang huling 4 na object balls dahilan para maibulsa ang score na 13-8 sa kartada. Nakapag-uwi ng $40,000 na premyo si Biado o katumbas ng 2.2 million pesos. Susunod sa Pool Master ay ang inaugural Reyes Cup sa darating na ika-15 hanggang ika-18 ng Oktubre sa Ninoy Aquino Stadium. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Iran nagpaula ng missiles sa Israel, mga Pinoy inalarma. Bilang ng mga naghain ng COC, matumal sa unang araw ng filing period. PBBM at VP Sara, bumaba ang trust at approval rating. PNP, sinabing dapat ilipat na si Kibuloy sa BJMP. PCG, nagsagawa ng rescue operation sa Ilocos Norte, bunsod na matinding pagbaha. World Pool Champion Carlo Biado, dinomina ang 9-ball open sa Vietnam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.